Welcome back at magandang araw sa inyong lahat. Tanong ko sa inyo, ano kaya ang epekto ng lipunan sa kwentong iyong binabasa? Or paano naepektuhan nito yung ating lipunan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa teoryang sosyologikal. Ito ay teoryang pampanitikan o isang paraan ng pagsusuri na sumisilip sa koneksyon ng panitikan at ng ating lipunang ginagalawan. Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng mga kwento sa loob ng 5 minuto. Balikan natin ang sikat na akda ni Jose Rizal na pinamagatang No Limitang Hiren na itinuturo sa atin sa grade 9. Habang binabasa mo ito, mararamdaman mo ang ait ng pagmamalupit ng mga Kastila sa ating mga ninuno, ang hirap na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananako, ang kawalan ng hustisya sa ating lipunang ginagalawan. Pero bakit kaya ganon? Bakit kaya marirealize mo ang ganong impact sa iyo habang nagbabasa ka ng mga kwentong ito? Dahil ang nobelang ito ay sumasalamin sa realidad na nangyari sa ating lipunan noong panahon ng Kastila. Isang lipunang puno ng pang-aabe, puno ng hinampis, punong-puno ng pagkakahati-hati. Sa teoryang sosyologikal, sinusuri natin kung paano ipinapakita ng akda ang kalagayan ng ating lipunang ginagalawan. Sa madaling salita, ginagamit ang panitikan bilang salamin ng realidad sa ating lipunan. Bakit mahalaga kaya ang teoryang ito? Dahil ipinapakita nito na ang kwento ay hindi lamang basta-basta kwento, na hindi lamang ito sinulat ng mga manunulat for the purpose of pamatay oras lamang, or hindi lamang ito sinulat ng ang mga may akda para makonsume ng ating mga mambabasa just for fun. Sila ay bahagi ng mas malaki at mas complicated na narrative or naratibo. Naratibo ng ating kasaysayan, ang naratibo ng ating politics, ang naratibo ng ating kultura or ng ating culture. Halimbawa, sa mga akdang tumatalakay sa kahirapan, madalas nating makikita ang hindi pantay na distribusyon ng yaman at ang epekto nito sa mga tao. Yun naman talagang realidad, di ba? Pag may meron tayong akdang binabasa about mahirap at mayaman, struggle, ay makikita natin dito ang inequality ng distribution ng ating mga yaman. Sa kwento naman ng digmaan, makikita natin ang karanasan ng trauma at ang pagbabago sa lipunan. Sa ganitong paraan, binibigyang pansin ng teoryang sosyologikal na pagsusuri ang lipunan bilang konteksto. At dito natin mas nauunawaan kung bakit ganun ang tema, bakit ganun ang action and direction ng tauhan sa tekstong ating binabasa, at bakit ganun ang takbo ng kwento. Kasi may impact ang lipunan doon sa kwentong isinulat ng author or ng writer. Ngayon, baka itinatanong mo, ano naman ang pakinabang nito sa akin bilang isang mababasa? Napakalaki ho. Kapag ginamit mo ang teoryang sosyologikal, hindi ka lang basta-basta nagbabasa ng kwento. Naiintindihan mo rin ang pinagmulan nito. Saan ba ito hinugot? Ano ba ang background ng panitikang iyong binabasa sa konteksto ng lipunan? Makikita mo rin kung paano nagiging bahagi ng pagbabago ng lipunan ang panitikan, at maa-appreciate mo ang impact and power ng panitikang iyong binabasa sa pag-drive nito ng change or pagbabago sa ating lipunan. Dahil sa teoryang sosyologikal, ma-appreciate mo ang panitikan na may kapangyarihan siyang magmula, may kapangyarihan siyang magtanong at mag-udyok ng aksyon. Kagaya ng panitikan na sinulat ni Dr. Jose Rizal ng ating mga magaling na mga manunulat na nag-udyok ng aksyon sa mga Pilipino na kumalas na tayo sa panunupil ng mga mananako. Kaya mahalagang makita natin ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa ating lipunan. Sa susunod na magbabasa ka na ng nobela, ng maikling kwento, ng tula, or kahit nanonood tayo ng mga pelikula or ng dula sa tanghalan, itanong mo, ano ba ang sinasabi nito tungkol sa lipunan? Ano ang iniimbestigahan or binabatikos ng akdang aking pinapanood or binabasa? Sa susunod nating pagkikita or episode, pag-uusapan naman natin ang mas komplikado ng teorya, ang teoryang psychological. Dito, paunawaan natin paano ba nag-iisip or ano ba ang damdamin ng tauhan at bakit ito mahalaga. So, abangan natin yan sa susunod nating pagkikita. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito at mag-iwan ng komento. Ano ba ang paborito mong akda na nagpapakita ng kalagayan ng ating lipunan? I-share mo ito sa comment section sa ibaba. Ako nga pala si Sir CJ Tan at ito ang inyong teoryang pampanitikan in 5 minutes. Kita-kits sa susunod nating video.
Thank you.